So, welcome sa ating Morning Revival Preview. Ang schedule natin ngayon ay Week 2, Monday. So, gusto kong basahin muna yung title ng MR natin ngayon for this week. So, ang title ng MR natin ngayon ay Living the Kingdom Life by Living a Hidden Life. So, yun. Ibig sabihin, sa buhay ng Kristiyano, meron tayong tinatawag na hidden life. Hindi lahat ng bagay sa buhay natin ay open. Merong hidden life. Pag sinabi nating hidden, ito yung personal life natin sa Panginoon. Siya lang at tayo. Maaring salamuha ito, maaring panalangin ito, no? At maaring personal na pagtatamasa ito sa Panginoon. Pumunta na ako doon sa ating Day 1. So, day 1 na tayo. Amen. So, yung mga Bible verses natin dito ay Matthew 14:23, Luke 6:12. Amen. And after he sent the crowds away, he went up to the mountain privately to pray. And when night fell, he was there alone. And in these days, he went out to the mountain to pray, and he spent the whole night in prayer to God. Amen. So palagi natin sinasabi, si Lord kasi ang pinakamainam na pattern natin. Yung mga, dahil siya ay nagkatawang tao, kaya yung mga sinasagawa ng Panginoon, sinasagawa niya sa prinsipyo ng humanity. At isa sa pinakita sa atin dito, sa kanyang pamumuhay dito sa lupa, merong mga pagkakataon na umaakyat siya sa bundok para manalangin. Sabi sa atin, ito ay private prayer. At ginagawa pa niya ito pag gabi. Gabi na, aakyat siya sa bundok. Ang lamig. At doon sa Luke, sabi dito, buong gabi siya nananalangin. Wow, buong gabi. So, ang Panginoong Jesus ay nabuhay sa isang buhay ng panalangin. At ito ay ginagawa niya sa kanyang private life. Siya ay nananalangin sa tuktok ng bundok. After performing the miracle of feeding 5,000, the Lord went up to the mountain privately to pray. So ito may isang incident dito na binanggit sa atin. Nagkaroon siya ng isang gawaing milagro. Milagro. Ibig sabihin yung mga pagpapakita ng kanyang kapangyarihan nung pinakain niya ang 5,000 tao. At pagkatapos niya ginawa yan, siya ay umakyat sa bundok at nanalangin. The Lord did not remain in the issue of the miracle with the crowds, but went away from them to be with the Father privately on the mountain in prayer. Amen. Siyempre, 5,000 pinakain mo, ang saya niyan. Yung iba, yung mga ganyang klaseng accomplishment, may celebration pa. Pero siya pagkatapos niyan, umalis na siya, iniwan niya yung malaking pulutong ng tao. At siya ay umakyat sa bundok para manalangin. So, ang ipinakikita rito, kabaliktarang konsepto na madalas ginagawa ng tao. Maski tayo, minsan, maganda yung work natin, matagumpay, mabunga. Okay, so pagkatapos niyan, medyo magre-relax na tayo. Tapos na yung gawain, tapos na yung burden, pwede ka na lumabas-labas at matulog ka na. Pero sa Panginoon, hindi. Pagkatapos ng malaking pagsasagawang ito, pagkatapos niyan, umakyat siya sa bundok at nanalangin. So, ganun pala. Okay, sige. Amen.
If we go to a certain place and have a great success to. Pero 5,000 pinakain mo, great success yan. Wala sa ating makakagawa ng ganyang kalaking success sa spiritual life. We need to see and follow the pattern of the Lord Jesus. He did not remain in the issue of the great miracle that he performed. Instead, he went up to the mountain privately to pray. So, pattern ito. So, mula ngayon, pag may mga success ka o nagkaroon ng isang malaking gospel, dami na save. Saya-saya ng lahat. O, lalo na ikaw yung nanguna. Diba? So, wag ka mag-relax. Kailangan katulad ng Panginoon. Pagkatapos niyan, meron tayong panalangin. At yung panalangin dito, private. No, private siya. Kaya tingnan natin bakit private. Kasi minsan tayo ay napaka-public. No? Oh, okay yung work natin, tara na kayo, manalangin tayo. Pero ang Panginoon, hindi. Iniwan niya lahat. Mag-isa siya, umakyat ng bundok, nanalangin sa Ama ng private. Amen. The word privately is very meaningful. This means he did not let the people know that he was going to pray. Otherwise, they would have followed him. He went away from them to be with the Father privately in prayer. So wala siyang sinabihan, pupunta ako sa bundok ha. Hindi. Siya lang ang nakakaalam. O, siguro yung mga tao, nasa na siya? Wala na, biglang nawala. No, naglaho na. Saan ba nagpunta? Walang nakakaalam. Pero ito ay naisulat. Naisulat siya. No, na ang Panginoon pagkatapos ng incident na yan, siya ay umakyat sa bundok at nanalangin privately. Kaya sabi niya, yung privately ay walang nakakaalam. Eh pag may nakakaalam, hindi privately yan. Parang yung salitang privately, sikreto yun. Diba? Pag sinabing, oops, private ito. Hindi yan pinapaalam. Private yan. Amen. I like these three phrases. To be with the Father, on the mountain, and in prayer. So, tatlong salita ang binanggit dito. With the Father. Okay. Kasama ng Ama. Okay. On the mountain. Okay. So, yun yung lugar na kung saan kinatagpo niya ang Ama. Kasi pag sinabi mong bundok, ano yan, napaka-private ng lugar na yan. Bago ka makarating doon, aakyat ka pa. So, hindi siya lugar na pangkaraniwan. So, hindi ko alam kung gaano kataas yung bundok na yan. Pero sabi niya, nung umakyat siya, bundok siya. Ibig sabihin, aakyat ka dun. Doon ka sa tuktok ng bundok mananalangin. Amen. At, so yung tatlong binabanggit dito, no? So, in prayer. With the Father on the mountain and in prayer. We should learn from the Lord's pattern here by exercising to be with Him on the mountain in prayer. Is looking up to the heaven means that he had no trust in himself. Is going up to the mountain means that he wanted to be with the Father privately. Amen. Amen. So mabuti yung mga taong walang tiwala sa sarili. No, kasi pag wala kang tiwala sa sarili mo, palagi na itutulak ka pumunta sa Diyos at manalangin. No, pwede ko sabihin yung mga hindi na nanalangin yun yung mga taong tiwala sa sarili, believe sa sarili, tiwala sa sarili. No, ang tingin nila kaya nila 'yan. No, para bang ang buhay nila, hindi ko kailangan ng Diyos. Magaling ako. Marami kong kayang gawin. Marunong ako. Kaya mag-ingat tayo. Tandaan natin, anumang bagay na meron tayo, meron kang talino, mataas ang pinag-aralan mo, mataas ang posisyon mo, marami kang katangian, marami kang alam,
ano pa, mayaman ka. Sabi ng Biblia, kung wala ang Panginoon, wala kang magagawa. So, yun yung magandang prinsipyo na dapat palagi nating matutuhan. Panginoon, kung wala ka, wala akong magagawa. No? Palagi ako titingin sa iyo. Palagi ako magtitiwala sa iyo. Ano mang gagawin ko, titingin muna ako sa iyo. Kaya yung pala yung prinsipyo na ang Panginoong Jesus na nandito siya, pag may gagawin siya, titingin muna siya sa langit. Ibig sabihin, hindi ko kaya to. Ama, ikaw ang gumawa nito. No? So, maganda, ganyan din tayo. Maski maliit na bagay, hindi ko kaya to, Lord. Gawin mo to. No? Kung minsan napapansin natin yung mga bagay na iniisip natin, napakadaling gawin. Pag ginawa natin, wala nangyayari. Nasubukan nyo na ba yung ganyan? Maski na mga ordinaryong bagay na ginagawa natin, halimbawa, yung mga bagay na hindi naman spiritual. Hindi naman spiritual. Maganda pa rin, tumingin ka pa rin sa Panginoon. O may bibiling ka. O may isang kukumpunihin kang bagay, retokihin mo. O kailangan mong i-install. Lord, gawin mo to, Panginoon. Samahan mo ako dito. O pupunta ka sa isang lugar, Panginoon. Pupunta ako sa isang lugar, samahan mo ako. Yun yung isa sa mga bagay na dapat matutuhan natin sapagkat ang Panginoon ang ating huwaran. Kung siya mismo, sipin mo, nagtiwala siya sa Ama. Siya mismo. Diba? Panginoon na to. Pero dahil siya ay naging tao, nagkatawang tao, at sa posisyon ng ekonomiya ng Diyos, siya yung isinugo. No? Kaya hindi siya nagdi-decide sa sarili niya. Nilagay niya yung sarili niya sa ilalim ng kapamahalaan ng Ama. At sa ilalim ng pamumuno ng Ama. So yun yung posisyon ng Panginoon. Tayo naman, dapat ilagay naman natin yung sarili natin sa ilalim ng Panginoon. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, laging ibig sabihin, maging ugali natin yung lagi pag may gagawin, Panginoon. Gawin mo to. O ikaw, kung mekaniko ka, kung sabi magaling ka. Nalala ko, minsan nagpagawa ako ng sasakyan, may nagawang mali yung mekaniko, gumastos pa siya. Magaling na mekaniko. Kaya, minsan tinuturuan din tayo ng lesson ng Panginoon. Hindi ka kasi tumitingin sa Panginoon. Kung ano yung pinag-usapan, minsan go ng go tayo. Ito yung usapan Magtanong ka muna, tumingin ka sa Panginoon. At madalas pag tumingin tayo sa Panginoon, makadama tayo ng damdamin mula sa Panginoon. So, okay, today's reading na ako. Sabi niya, to pray with others is good. To pray with others is good. But often, we need to pray by ourselves. When we pray with others, we cannot enjoy the Lord as deeply as when we pray to the Lord privately. Even the Lord Jesus told us that when we pray, we should enter into our private room and shut our door and pray to the Father who sees in secret. Then we have the sensation of how intimate He is to us and how close we are to Him. Amen. Hindi naman mali magkaroon ng mga private prayer. Kung tutusin, yung prayer ng church private yan No? At maraming pagkakataon, may mga pagtuturo din na mas malakas yung prayer ng corporate. So, tama naman yan. No? Kaya lang, yung buhay kasi ng isang believer, kailangan balanse. May corporate, may private. Yun nga yung sinasabi natin, private, yun yung hidden. No, merong open, kaya yung mana, tinatawag siya open mana. Ang open mana, yan yung bukas na buhay natin. Na corporate siya, nag-share ka, nakikipag-pray ka, nakikipag-pursue ka sama-sama sa mga kapatid. Na liligtas ka sa mga individualistic na mga attitude,
No, huwag kang palagi nakakulong sa kwarto, lumabas ka naman dyan, makikisalamuha ka sa mga kapatid. So yan yung tinatawag natin private. Pero nung nandito ang Panginoon, sinabihan niya ang mga disipulo, manalangin kayo sa Ama. Pumasok kayo sa silid, isara niyo yung pinto. so, ibig sabihin, ito ay isang aspekto ng buhay panalangin na kung saan makakapasok ka sa isang uri ng karanasan na magkaroon kayo ng sikreto ng Diyos. At dito, dadama mo yung intimacy, pagiging matalik, ang nakaugnayan sa Diyos at ang Diyos naging matalik sa iyo. Kumisan kasi may mga prayer na hindi mo din talaga masasabi pag madaming tao. Sa Diyos mo lang masasabi yan. Pagdating sa Diyos, napakabukas natin eh. Wala tayong tinatago. Lahat pwede mong i-reveal, ihayag sa Kanya. So yun yung kailangan. Meron tayong ganyang klaseng karanasan. Kaya pag ganyan, malakas yung spirit natin. Ng mga bagay na kailangan mong tuusin sa Panginoon. Hindi naman kailangan paalam sa tao. So, ganun ang buhay ng isang believer. Kaya yung, di ba, sinasabi ng Panginoon, yung Ama na nakakakita ng sikreto. Ano yan? Yan yung private. Yan ay nasa Matthew. Diba? So, kaya, parang ano siya sa buhay natin, minsan mga kailangan ng yung dalawang aspekto eh. Katulad ng paa, dalawa yan. Isa lang yung paa mo, hindi ka makalakad na maayos. Ang kamay mo, dalawa. Kung isang kamay lang gagamitin mo, hindi ganun ka-epektibo. So, ang prayer life, dapat dalawa rin. Corporate tsaka private. So, kumpletohin natin yan. Amen. We have to learn to leave the crowds. Okay. Sabi niya, matuto ka na iwanan yung pulutong, yung mga tao. Dapat meron tayong aspekto na ganyan, na iwanan sila. Iwanan sila. Maski mag-asawa, sabi ni Paul yung mga mag-asawa daw, pag sa prayer, dapat maghiwalay Doon ka, dito ako. Parang gano'n. Tapos pagkatapos ng prayer, sabi niya, magkabalikan na kayo uli. So, ano lang yun, mga temporary na mga pagkakataon. Tingnan mo, mag-asawa, sabi niya. Kailangan may break. May break. Kailangan pala, kung magpatayo ka ng bahay, 2 kwarto. Yung isa, diyan ka muna. Yung isa, pupunta ako sa kabilang kwarto, magpe-pray ako doon. Amen. Okay, we have to learn to leave the crowds, our family, our friends, and the saints in the church to go to a higher level on a high mountain. We have to go higher, far away from the earthly things on a lower level. We need to get to a higher level, separated from the crowds, to be with the Father privately and secretly, to have intimate fellowship with Him. This is the significance of being on the mountain in prayers. Yan, naintindihan na natin. So, ang kahulugan ng pag-akyat sa kabundukan na ginawa ng Panginoon para manalangin ay ang maihuwalay sa tao. Para sa layunin ng panalangin. Pumasok ka sa kwarto, magsara ka dyan. Okay, kung hindi, makahanap ka ng ibang lugar. Kung sa likod ng bahay mo may bundok, o di, akyatin mo. O baka meron ka isang lugar dyan na pwedeng puntahan mo para makapag-fellowship ka, o sa umaga naman, lumabas ka sandali, may lugar ka na sala na wala naman tao, di diyan ka manalangin. So, yun yung sinasabi sa atin. Tapos, minsan ka na magpaalam. Sabi ng kasama mo sa bahay, o saan siya nagpunta? Hindi mo naman kailangang i-explain na yan. Hindi, saan ka ba talaga nagpunta? Secret. Sabi ko, sikreto naman talaga yan. Secret. Di, ganon yun. Basta, merong ganyang
bagay sa buhay mo. Oo. At dapat sa akin, sa pananaw ko, dapat araw-araw yan. Meron kang secret na ganyan na panalangin. Isang lugar na pwede kang magsara para manalangin. Maganda yan. Amen. We need to consider why the Lord Jesus went to the mountain right after this miracle. Gives us the reason. Okay. Says that after performing the miracle, the Lord said, okay, so meron dito magandang dahilan. Kasi yung incident na yon, yung incident na pagkatapos nung napakain niya yung 5,000 tao, no, iniwan na niya, nanalangin siya. So may goal yan, may purpose yan. No, bagamat hindi naman masyadong sinabi ng Biblia, pero may hint dito na pinaliwanag sa atin. Maganda ito. So pakinggan nyo. So sabi niya, okay, ulitin ko. We need to consider why the Lord Jesus went to the mountain right after this miracle. John 6:27 gives us the reason. Ito ang dahilan. Says that after performing the miracle, the Lord said, work not for the food which perishes, but for the food which abides unto eternal life, which the Son of Man will give you. For him has the Father, even God, sealed. The Lord told the ones whom he fed not to seek the food that perishes, but to seek the food that abides unto eternal life. Amen. Kasi yung nangyari nung panahon na yon, pinakain niya yung 5,000 tao. Yun naman ay hindi lang basta miracle, pwede kong sabihin. Yun ay kailangan niyang gawin. Hindi naman niya gusto magpakita ng magkagilagilalas para maakit sila sa kanya. Kundi, yung pagpapakain niya ay kailangan niyang gawin. Di ba sabi niya sa mga disipulo, kailangan pakainin sila. Dahil pag uwi nila, baka mahilo sila sa daan. Siyempre, ang Panginoon maalalahanin kumain muna kayo. Wala kang laman yung tiyan nyo. Tapos, yung panahon na yun, malalayo ang mga lakbayin. 5,000 tao yun nandyan. Sipi mo. Pag yung 5,000 yan, nagsiuwi, maraming lugar na pwedeng puntahan yan at malalayo yung lakbayin, magsisipaglakad yan. Na kung walang laman ng tiyan, baka magkatumba-tumba yan sa mga daan. Kaya kailangan pakainin niya yan. So, yun yung pananaw ko dyan, ha. Hindi naman yan intention na para magpakitang gilas ang Panginoon. Kasi ang salvation naman, hindi naman ayon sa miracle. Pero ang nangyari, pagkatapos yung pinakain yung mga tao, naging issue na ayaw na nilang humiwalay sa Panginoon at gusto na nilang maghabol sa Panginoon dahil doon sa tinapay na ipinakain sa kanila. Hindi na tayo kailangan magtrabaho. Itong taong to, kaya tayong buhayin. Kaya tayong pakainin. So, sumama na lang tayo sa kanya. Kaya alam ng Panginoon yan. Kaya sinabi niya, okay, work not for the food which perishes. Ibig sabihin, huwag kayong para sa mga tinapay na nasisira, napapanis, mga material, huwag kayong para dyan. Okay? But for the food which abides unto eternal life, which the Son of Man will give you. For him has the Father, even God, sealed. Sabi niya, ang mas bigyan ninyo ng pansin, yung tinapay na hindi nasisira. Okay, na magdadala sa inyo sa buhay na walang hanggan. At ang magbibigay nito ay ang anak ng tao, ang anak ng Diyos, na siya mismo. Nang ibig sabihin, dalawang klaseng tinapay ang pwede niyang ibigay. Di ba? Yung material, binigay na niya yan. Okay, sa buhay naman natin mga Kristiyano, kailangan mo din yan. At kailangan makita rin natin na yung blessing para makakain tayo ng material food, galing din sa Panginoon. Huwag niyong kakalimutan yan. Siya ang pinagmumulan yan. Kaya lang, pinapakita niya, merong
pagkain na mas mahalaga kaysa diyan, na siyang habulin ninyo, na siyang pagpagalan ninyo. No? At ito ay ang pagkain na ibibigay din niya sa kanila. Kaya lang nagkabaliktad. Ang gusto nila yung food na nasisira. No? Kaya iniwan sila ng Panginoon. Alam niya yung puso ng tao. Iniwan niya yung mga tao at siya ay nanalangin. So yun yung kwento sa likod nito. No? Kaya sabi ng ating kapatid, mula diyan malalaman natin ano ba yung laman ng prayer ng Panginoon. Yun. Ano yung pinanalangin niya? No, para sa mga taong ito. Okay. So, pakinggan natin. Maganda siya. Sabi niya, I believe the Lord Jesus went to the mountain to pray in this way. I believe. Ibig sabihin, walang record ito. Ito yung paniwala. Okay, nung kapatid natin na nagbigay ng message, ito yung laman ng prayer ng Panginoon batay sa nangyari at batay sa sinabi niya na ang hanapin ninyo ay yung pagkain na hindi nasisira. Ibig sabihin, magbago yung puso ninyo tungkol sa paghahanap. Huwag yan. Huwag yan. Kailangan ang hanapin ninyo yung pagkain na hindi nasisira na ibibigay sa inyo ng anak ng Diyos na walang iba kundi siya mismo. Kaya ito yung laman ng prayer niya. Okay, so pakinggan nyo. Father, I pray to you under your blessing. Through your blessing, you feed the 5,000. But Father, they are just seeking for the food that perishes. I do look unto you that you should bless them, that they would seek the food that abides unto eternal life. So inulit yung sinabi niya. Panginoon, ibig sabihin, nakita mo sila na ang hinahanap nila, yung pagkain na nasisira. Diba? Sabi niya, sana gawin mo, Ama, no, na ang hanapin nila, yung food na hindi nasisira. So yun yung laman ng prayer niya na parang sinasabi niya sa Ama, baguhin mo itong mga taong ito. Baguhin mo yung kanilang puso. Masyadong materialistic itong mga taong ito. No, nawa, mabuksan yung kanilang mata, makita nila ang kahalagahan ng isang uri ng pagkain na hindi nasisira. Na imbis na yan ang hinahanap nila, ang hanapin nila ay ang Panginoon. No? Sa layunin na mabigyan sila ng ganitong klaseng pagkain. So, amen. Amen. Okay, so tuloy natin. So, Father, you know that I am your sent one. I am your sent one. Only I can give them the food that abides unto eternal life. But they do not know me in this way. Naku, sayang. Hindi nila kilala ang Panginoon. Ang alam lang nila, papakainin tayo natin nito ng mga tinapay. Dami. Kaya niya tayong buhayin, physical. Hindi nila alam, okay, ang Panginoon, kaya niya magbigay ng tinapay na hindi nasisira. Kaya yun yung prayer niya. Okay. Okay. Only I can give them the food that abides unto eternal life, but they do not know me in this way. They know only that I am a person. They know only that I can perform a miracle to feed them with physical food. But they do not know that it is only I who can give them food that is of the eternal life. Amen. Ang ganda, di ba? So mga kapatid, dapat kilalanin natin ang Panginoon bilang isa na kayang magbigay ng totoong pagkain, totoong tinapay. No, nakakasakit na marami mga believer ngayon pumupunta kay Lord para sa mga physical na bagay lang. No, pag hindi na nila kailangan yung mga physical na bagay, parang feeling nila hindi na nila kailangan ng Panginoon. Di ba? Pag panahon na may pangangailangan sila, Panginoon, wala akong pambayad sa bill. Tulungan mo ko, Panginoon. Di ba? O ganun din, pag may sakit sila, physical, Panginoon, pagalingin mo ko. No? Panginoon, alalahanin mo yung mga anak ko. Nag-aaral. Bless mo sila.
Hindi naman mga masama yan, pero nakakaligtaan natin na ang pinakamahalaga, ang anak ay sinugo ng ama para dalhin sa atin ang spiritual na pagkain. So yan ang mas higit at yan ay ang pagsasagawa ng ekonomiya ng Diyos. So magbago tayo. Magbago tayo ng pananaw. Kung minsan, maski mga needs mo na mga pangkaraniwan, maski hindi mo naman hiningi yan eh. Dahil tayo ay anak ng Diyos, tinutustusan naman tayo ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, kung yung mga ibon, tinutustusan niya, yung lili, di ba, na mumulaklak, na nanatiling sariwa, binibigyan niya ng liwanag, hangin. Kayo pa kaya? Sabi niya, oh, you men of little faith, sabi niya ganun. Natatakot kayo. Na wala kayong kainin, wala kayong isuot, wala kayong tirahan. Natatakot kayo. Yun yung dahilan, kaya lumalapit kayo sa akin. Pero kung ganun yung puso natin, sabi niya, iniwanan niya yung crowd na to. Sapagkat alam niya yung kanilang mga puso. Tapos nagpunta siya sa bundok, nanalangin siya para sa kanila. Na mabuksan yung kanilang mga mata, makita nila na ang Panginoon merong mas mahalagang misyon dito sa lupa. Amen. Amen. Okay, so ito na. John 6, the Lord revealed that He is the bread out of heaven. Oh, diba? She is the bread out of heaven. Siya yung tinapay na totoo. Amen. The bread of life. Amen. So, siya yung tinapay na totoo. Siya yung tinapay ng buhay. Eventually, He said that this bread is just His word. The words which I have spoken to you are spirit and are life. John 3:34 says that He is the one who speaks the word and gives the spirit not by measure. To know Him in this way requires a revelation. So He prayed for them privately on the mountain. Amen. So ano sabi rito? Yung bread na gusto niyang ibigay ay yung salita. Sapagkat ang salita ay espiritu at buhay. So ito ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. No? Kaya sa Matthew sabi ni Lord, ang tao hindi lang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na nanggagaling mula sa bibig ng Diyos. So yan yung ikakabuhay natin. At yan yung dapat nating hanapin ng higit at pahalagahan ng higit kaysa sa mga material na bagay. So kaya ang Panginoon umakyat sa bundok para manalangin para sa atin. No? At pwede natin sabihin, kasama tayo sa mga ipinanalangin ng Panginoon. No? Kaya salamat sa Panginoon. Amen. Salamat Panginoon. Sa isang banda nagpapasalamat kami na ikaw ay naging pattern namin upang ma-establish ang isang buhay kung saan kami ay nananalangin, nakikipag-fellowship sa iyo sa isang private na paraan upang mula dito ma-develop ang isang pamumuhay, Panginoon, na magiliw, matalik sa iyong harapan. Salamat din, Panginoon, pinakita mo sa amin na dapat ang mga puso namin ay maibaling sa mga spiritual na bagay. Pinakita mo ang kahalagahan ng iyong salita na siyang tunay na tinapay ng buhay na binigay mo para sa amin. Panginoong Jesus, salamat sa tinapay ng buhay. Ito ay walang iba kundi ang iyong salita na pawang buhay at espiritu. Amen.